Kinabukasan, habang inihahanda ng mga maid ni Noah ang kanyang kasuotan, dumating si Dylan upang iulat ang kanyang mga natuklasan tungkol sa lalaking nagngangalang Orts na sabik maging underlang ni Noah noong isang araw. Sinabi ni Dylan na gumawa si Orts ng matatalinong paraan upang itago ang kanyang pinagmulan, ngunit ang katotohanan ay siya at ang kanyang mga magulang ay matagal ng mga lingkod ng First Prince. Ipinaliwanag ng butler na mahigpit na pinamamahalaan ng mga noble ang mga usapin sa loob ng kanilang household, kaya naman limitado ang pakikisalamuhan ng kanilang mga malalapit na servants sa labas na mundo. Minsan, inirerekomenda pa ng mga noble na ipakasal ang kanilang mga servants sa isa't isa, at ang mga batang isinisilang mula sa ganitong pagsasama ay automatikong isinasama sa household ng noble. Sinabi ni Dylan kay Noah na malinaw na naroon si Orts bilang isang spy para kay Prince Gilbert, at kinumpirma ito ni Noah. Inutusan niya ang butler na huwag ipaalam ang impormasyong ito kaninuman dahil ngayong alam na nila na spy si Orts, maaari nila siyang gamitin para sa kanilang layunin. Sumang-ayon si Dylan at pinuri ang obserbasyon at intuit ayon ni Noah sa pag-unawa sa tunay na intensyon ni Orts sa kanilang unang pagkikita. Ang totoo, hindi instinct ni Noah ang dahilan ng kanyang pagdududa kay Orts. Nang tanggapin niya si Orts bilang kanyang underling, hindi man lang bahagyang tumaas ang kanyang stats, at doon naging malinaw na hindi ito tunay na loyal sa kanya. Biglang ipinaalam ni Dylan ang isa pang usapin kay Noah, sinabing naroon ang may-ari ng paborito niyang gift store dahil natagpuan na nito ang bagay na hinahanap niya. Natuwa si Noah na naging sulit ang 10 grand na ibinayad niya sa merchant at agad niya itong ipinatawag. Magalang na bumati ang merchant kay Noah, ngunit sinabi ni Noah na tigilan na ang mga formalidad at ilabas na ang item. Sinenyasan ng merchant ang kanyang mga tauhan na magdala ng isang malaking painting sa loob ng silid, at inalis niya ang telang nakatakip dito upang ibunyag ang portrait ng isang magandang babae. Lumapit si Noah sa painting upang masusing suriin ito, at sinabi ng merchant na ang painting ay pinangalan ng hiwa at ginawa ito ng isang sikat na artist. Idinagdag niya na hindi ito isang ordinaryong painting, at base sa reaksyon ni Leviathan dito, makukumpirma ni Noah na ito ay cursed. Natuwa ang merchant sa kanyang obserbasyon at inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ilabas ang pangalawang painting na halos kapareho ng orihinal na piraso. Ibinunyag ng merchant na ito ay isang replika na ipininta kasabay halos ng orihinal na hiwa. Ngunit may isang malaking pagkakaiba sa pagitan nila. Napansin ni Noah na ang babae sa orihinal na painting ay mukhang mas matanda ng kaunti kumpara sa nasa replika, at napagtanto niyang ang babaeng nasa loob ng painting ay lumalaki at tumatanda habang lumilipas ang panahon. Naging interesado siyang malaman pa ang tungkol dito, kaya hinugot niya si Leviathan at ginamit ang kapangyarihan nito upang hiwain ang painting, na ikinagulat at ikinabigla ng merchant. Gayunpaman, sa halip na masira, nagsimulang magliwanag ang painting ng berdeng kulay at iminulat ng babaeng nakatrap sa loob nito ang kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa painting at halos malaglag ang panga ng merchant sa sobrang pagkabigla. Nagsimulang mag-levitate ang babae sa harap ng painting at tumingin kay Noah na may banayad na pananabik. Nakatayo lamang ang merchant na tulala, ngunit tila nagagawa ni Noah na makipag-usap sa babae sa pamamagitan ng telepathy. Sinabi nito sa kanya na ang painting ay ginawa gamit ang kanyang dugo. Pinatay siya ng pintor at hinalo ang kanyang dugo sa pintura upang likhain ang cursed na obra na ito, at dahil doon ay natrap ang kanyang kaluluwa sa loob nito. Sinabi ng babae na nais niyang suklian si Noah sa pagpapalaya sa kanya, at agad naman siyang hiniling ni Noah na manumpa ng loyalty sa kanya. Walang pagtutol ang ghost girl at sumumpa itong mananatiling tapat sa kanya magpakailanman. Pagkatapos ay nagsimula itong kumilos na parang isang dolphin, sumisisid paloob at palabas ng painting. Sinusubukan pa rin ng merchant na unawain kung paano naging ganito ang isang cursed painting, ngunit napagtanto ni Noah na naputol niya ang mga tanikala ng babae gamit si Leviathan, kaya malaya na itong makagalaw palabas ng painting. Ipinapakita lamang nito ang kanyang bagong kalayaan. Ngunit hindi iyon ang interes ni Noah, sa halip, mas ikinatuwa niya na nakakuha siya ng maliit na bonus stat sa kanyang Earth attribute, at nagpasya siyang mas mag-invest pa sa Ghost Girl para sa hinaharap. Ang Ghost Girl na si Hua ay maaari lamang makipag-ugnayan sa pamamagitan ng telepathy at sinabi kay Noah na maaari siyang maging kapakipakinabang sa kanya. Hiniling ni Noah na magpakita ito ng demo, at agad nitong ginaya ang anyo ng merchant,
na lalo pang ikinabigla nito habang kumikilos itong parang isang unggoy na unang beses nakakita ng salamin. Sinabi ni Hua kay Noah na marami pa siyang kayang gawin. Hinawakan niya ang kamay nito at inabsorb nito ang energy ni Luir, dahilan upang bahagya itong magliwanag. Pagkatapos ay inutusan ni Noah ang merchant na hawakan ang kamay ni Hua, at habang nahahawakan niya ito gamit ang kanyang kaliwang kamay, ang kanyang kanang kamay ay tuluyang tumagos sa katawan nito. Natuwa si Noah nang makita kung gaano ka-precise kontrolin ni Hua ang kanyang katawan. Pinasalamatan niya ang merchant sa pagkakatuklas sa kanya at sinabing bibilhin niya ang painting sa anumang presyong babanggitin nito, at inutusan din niya itong maghanap pa ng mas maraming ganitong cursed items. Hindi nagtagal, binisita si Noah ng merchant na si Alan na may dalang tambak na mga kahon. Tinanong siya ni Noah kung ano ang dahilan ng biglaang pagbisita, at sumagot si Alan na ang kanyang anak na si Ada ay napili upang maging isa sa mga attendant ng Emperor at naroon siya upang magpasalamat kay Noah sa paggawa nito na posible. Naalala ni Noah kung paano niya inirekomenda si Ada upang maging servant sa Imperial Palace bilang bahagi ng kasunduan nila ni Alan 6 na taon na ang nakalilipas. Humanga siya na ang batang pinili niya ay umangat sa ranggo bilang attendant at sa kanya napansin na malaki ang nagastos ni Alan sa mga regalo. Sinabi niyang ang lahat ng dala nito ay nagkakahalaga ng $30,000, at nabigla si Alan nang marinig na tama ang hula niya sa halaga. Gayunpaman, sinabi ni Alan na kakapili pa lamang kay Ada bilang attendant at umaasa siyang balang araw ay maabot nito ang ranggo ng concubine at pagkatapos ay maging asawa ng Emperor. Higit pa roon ang titulo ng Empress na siyang pangunahing babae ng Emperor, ngunit hindi iyon posisyong madaling maabot ng kahit sinong asawa. Maging ang ina ni Noah ay hindi na-promote bilang wife hanggang sa igawad sa kanya ang titulong Wise Prince. Sinabi ni Noah kay Alan na ang mapili bilang attendant ay unang hakbang pa lamang sa paglalakbay ni Ada dahil mula ngayon ay magiging bahagi na siya ng maruming palace politics. Hindi naunawaan ni Alan ang ibig niyang sabihin, kaya pinapaisip siya ni Noah kung ano ang mangyayari kung papalitan ng isang selosang maid ang pabango ni Ada ng isang bagay na kinamumuhian ng Emperor. Natulala si Alan nang marinig iyon, at sinabi ni Noah na ang mga babaeng brutal kung makipagkumpetensya ang pinakadelikadong species sa Earth. Inutusan niya ang merchant na regular na magpadala ng pera kay Ada dahil kakailanganin niya iyon kung nais niyang magtagumpay sa palace politics, at agad namang kumilos si Alan upang isaayos ang mga kinakailangang paghahanda. Pagkatapos nito, ibinaling ni Noah ang kanyang pansin sa mas mahalagang bagay. Inutusan niya si Zoe na maghatid ng isang liham at $10,000 sa kanyang ina. Nagtanong si Zoe kung hindi ba mas mainam na si Dylan ang maging messenger papunta sa palace, ngunit ipinaliwanag ni Noah na ang kanyang ina ay nakatira sa interior palace kung saan hindi pinapayagan ang mga lalaki. Dahil sa patakarang iyon, minsan lamang sa isang taon niya maaaring makita ang kanyang ina. Naawa si Zoe sa kanya, ngunit sinabi ni Noah na hindi niya karapat-dapat ang ganoong damdamin. Inutusan din niya si Zoe na iparating ang isa pang mensahe sa kanyang ina, na siya ay kikilos bilang guardian ni Ada. Nagulat si Zoe nang marinig iyon at tinanong si Noah kung balak ba niyang gamitin ang kanyang ina para sa palace politics. Kinumpirma niya ito at sinabing mas mahalaga ang profit at loss kaysa sa kanyang ugnayan sa kanyang ina, dahil ganoon umikot ang imperial family. Iginiit niya na kung maging isa si Ada sa mga paborito ng Emperor, maaari itong maging malakas na kakampi ng kanyang ina at makikinabang ang lahat. Namangha si Zoe kung paanong ang imperial family ay hindi kailanman makaiwas sa politics kahit gustuhin man nila. Naghanda na siyang ihatid ang liham, ngunit pinigilan siya ni Noah at tinanong kung kumusta na ang kanyang ina. Sumagot siya na walang hanggang nagpapasalamat ang kanyang ina kay Noah sa pagbibigay sa kanila ng bahay at isang matatag na trabaho. Ngunit kamakailan, may kakaiba raw na nangyari habang isinasara nito ang gate tuwing gabi. May nakita siyang lalaking palihim na gumagala sa hardin, at nang lapitan niya ito upang tanungin kung ano ang ginagawa nito, agad itong tumakbo palayo. Sinabi ni Zoe na naniniwala ang kanyang ina na may taong palihim na pumapasok at lumalabas sa mansion, at naging interesado si Noah sa impormasyong iyon. Inutusan niya si Zoe na sabihan ng kanyang ina na panatilihin itong lihim dahil balak niyang alamin kung gaano ito kay Toto. Kinagabihan, habang isinasara ng ina ni Zoe ang gate, may lumapit sa kanya mula sa likuran at gumamit ng poison needle upang patayin siya bago pa siya makareaksyon. Bumagsak siya sa lupa na tila patay,
at nagpakilala ang umatake bilang si Orts, na nagsabing kasalanan nito ang nangyari dahil natuklasan siya. Agad siyang tumakas, ngunit sa kabutihang palad ay hindi pa talaga patay ang ina ni Zoe. Pinapanood niya ang buong pangyayari kasama sina Zoe at Noah, na gumamit kay Hua bilang decoy upang mahuli si Orts sa akto. Inutusan ni Noah si Hua na umatras, at pabirong bumalik ito sa kanyang tunay na anyo bago tuluyang naglaho. Pagkatapos nito, inutusan ni Noah sina Zoe at ang kanyang ina na bumalik muna sa kanilang village sa dahilan na ililibing ang di umano'y bangkay nito. Sinabi niya na hindi nila maaaring ipaalam kay Orts na buhay pa ang babaeng pinatay nito at kailangan nilang magtago muna hanggang sa maayos ang sitwasyon tungkol sa kanya. Naging emosyonal sina Zoe at ang kanyang ina nang marinig iyon, ngunit tinanong ni Zoe si Noah kung ayos lang ba talaga sa kanya na hayaan si Orts na makatakas sa ginawa nito. Ibinunyag ni Noah na nakabantay na si Hua kay Orts, kaya wala silang dapat ipag-alala. Kinaumagahan, sa isang tahimik na cabin malapit sa isang lawa, nagising si Orts na may malulubhang sugat sa kanyang dibdib at tiyan. Habang namimilipit siya sa sakit, sinabihan siya ni Noah na huwag masyadong gumalaw dahil maaaring bamuka muli ang kanyang mga sugat. Hindi maunawaan ni Orts kung ano ang nangyayari, kaya ipinaliwanag ni Noah na nasaksak siya kagabi, ngunit maaaring hindi niya iyon maalala dahil sa matinding shock. Sinabi ni Noah na kagabi ay nag-report siya sa kanyang handler na napatay niya ang babaeng nakakita sa kanya, at bilang kapalit, sinaksak siya ng handler at itinapon sa ilog dahil nabigo siya sa kanyang tungkulin bilang spy. Mabuti na lamang at nagbabantay si Hua sa kanya noon kaya nagawa siyang iligtas ni Noah. Idinagdag niya na inaasahan na niyang itatapon si Orts balang araw, ngunit hindi niya inakalang ganoon ito kabilis mangyayari. Hindi makapaniwala si Orts na nabasa siya ni Noah ng ganoon kadali at tama pang nahulaan ang kanyang pagbagsak. Pinagsisihan niya ang kanyang mga naging desisyon sa buhay at sinabing kung nagsumikap lamang sana siya ng totoo para kay Noah at hindi sinubukang mag-spy laban dito, marahil ay iba ang kinahinatnan ng kanyang buhay. Sinabi ni Noah na hindi pa huli ang lahat, at hindi makapaniwala si Orts na handa siyang tanggapin muli ang isang bigong spy bilang kanyang servant. Sumagot si Noah na kapalit nito ay hindi na siya maaaring magtaksil pa kailanman, dahil haharap siya sa mas masahol na kaparusahan kaysa kamatayan, ngunit nangako rin siyang hindi niya ito itataboy dahil lamang sa pagkabigo nito sa kanyang misyon. Naluha si Orts at lumuhod, buong pagpapakumbabang tinanggap ang alok ni Noah. Sinuri ni Noah ang kanyang stats at natuklasang lumakas ang kanyang wind attribute, na nagpapatunay na tunay ng loyal si Orts sa kanya. Ibinigay niya ang unang utos nito, ang ganap na magpagaling, at pagkatapos nito ay magkakaroon siya ng bagong identity. Nagpa siya si Noah na gawin siyang governor ng isang malayong rehiyon sa kanyang teritoryo habang humuhupa pa ang mga pangyayari sa kapital. Nagpasalamat si Orts kay Noah sa lahat ng ginawa nito para sa kanya at nagpa siya siyang patunayan ang kanyang loyalty sa pamamagitan ng pagbibigay ng mahalagang impormasyon. Ibinunyag niya na kamakailan ay nagbigay si Prince Gilbert ng regalo sa Emperor bilang bahagi ng kanyang masamang plano. Nabigla si Noah nang malaman ang katotohanan at agad siyang nagtungo sa Imperial Palace para sa isang emergency meeting kasama ang kanyang ama. Tinanong siya ng Emperor kung ano ang dahilan ng kanyang labis na pag-aalala, at agad hiniling ni Noah na itigil nito ang pag-inom ng wine na ibinibigay ni Prince Gilbert. Naging curious ang Emperor at tinanong ang dahilan ng kahilingang iyon. Ipinaliwanag ni Noah na ang wine ay walang problema kapag iniinom ng mag-isa, ngunit kapag isinabay ito sa isang partikular na pagkain, nagiging nakamamatay itong poison. Inutusan siya ng Emperor na ailahad ang lahat ng detalye, at ibinunyag ni Noah na ang espesyal na pagkain ay Dragon's Claw, na kinakain ng Emperor at ng Crown Prince minsan sa isang taon sa isang seremonya bilang paggalang sa kanilang mga ninuno. Dahil isang taon nang umiinom ng wine ng Emperor at ang Crown Prince, naniniwala ang lahat na ito ay ligtas. Gayunpaman, kapag kinain nila ang Dragon's Claw sa seremonya, pareho silang mamamatay at walang maghay-hinala kay Gilbert. Tinanong ng Emperor kung sigurado siya rito, at kinumpirma ni Noah, sinabing pinasubukan niya sa isang death row criminal ang kombinasyon ng wine at Dragon's Claw, at nawalan ito ng malay bago pa man mabigyan ng first aid. Nahirapan pa ring ay proseso ng Emperor ang balitang iyon, ngunit lubos ang kanyang tiwala kay Noah at tinanggap niya ang mungkahi nito. Inutusan niya ang kanyang assistant na ipatawag si Henry at magsagawa ng full-scale investigation sa mansion ni Gilbert.
Pinuri niya si Noah sa paglalantad ng conspiracy at pinauwi muna ito, nangakong ibibigay ang kanyang reward sa tamang panahon. Pagkatapos nito, inaresto ng mga sundalo sa pamumuno ni Henry ang mga servants sa bahay ni Gilbert, at tumstigo ang mga ito na nagsasagawa siya ng mga nakamamatay na eksperimento sa mga illegal slaves. Nakumpirma na balak niyang agawin ang trono para sa sarili matapos patayin ang emperor at ang crown prince, ngunit nabigo ang kanyang plano dahil kay Noah. Di nagtagal, ipinatawag muli ng emperor si Noah, na hindi pa rin mapigil ang isipin kung gaano kakaiba ang buong insidenteng iyon. Karaniwan, ang emperor ang may pinakamalakas na intelligence network sa buong empire, kaya dapat ay matagal na niyang nalaman ang planong ito, ngunit umakto siya na parang wala siyang alam. Biglang napagtanto ni Noah na nagkukunwaring ignorante lamang ang emperor, samantalang alam na niya ang lahat mula pa sa simula. Maya-maya pa, dumating ang emperor at kinumpirma ang kanyang hinala, idinagdag pa na hindi naman talaga siya umiinom ng wine. Nabigla si Noah nang marinig iyon at tinanong kung bakit wala itong ginawang aksyon. Sumagot ang emperor na marami siyang anak na naniniwalang masyado na siyang matagal bilang emperor at panahon na upang palitan ang namumuno. Gayunpaman, hindi ganoon mag-isip si Noah, kaya mas pinagkakatiwalaan siya ng emperor kaysa sa ibang princess. Ipinahayag niya na si Noah ay magsisilbi na ngayon bilang Vice Minister of Military Affairs bukod pa sa pagiging Minister of Justice, at siya rin ang magiging Governor General ng Imperial Guard. Tinanggap ni Noah ang reward nang hindi pa lubos na nauunawaan ang nais ng kanyang ama, ngunit agad ding lumino ang sagot. Sinabi ng Emperor na hindi siya babagsak ng walang laban, ngunit posible na isa sa kanyang mga anak ang pumatay sa kanya at agawin ang trono. Kapag nangyari iyon, nais niyang pamunuan ni Noah ang Imperial Guard, sakupin ang capital, at siya mismo ang pumili ng susunod na emperor, isang bagay na napakalaki upang agad niyang maunawaan. Ngunit dito nagtatapos ang video na ito. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod.